Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at informasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang araw. Ayan. Isang magandang araw po sa inyo lahat dyan. Kung nasan man po kayo, dapat po ay ligtas po tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Ay, di naman po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. And of course, makakasama natin dito ang mga taga-Kuwait. Tingnan natin kung makakapasok sila. Pero bago yan, gusto kong makita, RB, gusto kong pakitaan mo nga kung ano ba ang kabuuan ng Kuwait. Kasi maganda ang Kuwait di ba? Tingnan natin po, ha? So, sa Kuwait kasi, yung ano lang, dati lang nakatulad kanina. Okay, sa Kuwait may mga bagong batas at regulasyon na ipinatutupad upang mapabuti daw ang kalagayan ng mga OFW, particular na ang mga domestic workers. May mga ilan po ng hakbangin na ginawa ang gobyerno ng Kuwait ay, ito po, pakinggan natin mga sumusunod. Kasi nahinturin yan, ano, may isang taon o 2 taon ba, kung ako nagkakamali, na tinigil ang pagkuha ng mga Pilipino sa ating bansa, skilled man ito, at mga kasambahay, di ba? At sabi nga ay para mapaayos, no? Pero habang nakastop yan, ang daming pinapauwi ng ating OWA o ng ating DMW galing sa Kuwait. Pero marami pa rin mga tawag dito, marami rin mga OFW ang nasa Kuwait pa until now. Yon, di ba? So, andyan na ba? Sino? Sir Ray, Freddy Ray. Freddy Ray, pakinggan nga kami ng mga bigyan mo kami ng update. Yan, kamusta? Hello, ma'am. Oo. Good afternoon po dyan sa inyo. Anong oras dyan sa inyo? 11:57 ng umaga. 11:57, kumain ka na, hindi pa, no? Hindi pa po. Okay, Sir Freddy, kamusta naman ang Kuwait ngayon? Sa ngayon po ay grabe ang init dito sa Kuwait sa ngayon. Ang panahon napakainit at mainit talaga. Mainit talaga. O dito grabe, naman sa amin, sobrang tubig dito sa Pilipinas. Di ba? Mga tubig dahil sa baha. Yung pamilya mo, nasan ba dito sa Pilipinas, Freddy Ray? Nasa ano po sila? Nasa Laguna po. Laguna ba? Ay binaha daw? Ano ba? Kumusta sila doon? Sa Los Baños po hindi. Hindi. Salamat naman dito sa Kamaynilaan, lalo na dito sa Manila. Quezon City, Pasay, baha. Okay, Sir Ray, pengen kami ng mga update regarding sa inyong gala nights ba yun? Nandun ka di ba? Yeah, last Friday po. Ba't kayo nagkaroon ng gala nights? Yun, inorganize po yun ng Filipino community po dito sa Kuwait. So maraming umattend ng mga group, iba-ibang grupo, nakasama po tayo. Sa binigyan appreciation. Sige, so tuloy mo. Hindi, kasi isa tayo dun sa binigyan appreciation dahil nga sa pagtulong natin sa kanila noong Independence Day. Saka yung mga event ba na ginagawa dito, lagi naman tayo sumasama para makatulong sa community. Okay. So, yun po yun. Kaya kasama tayo na binigyan ng appreciation po. Okay. So, ibig sabihin, kinikilala na ba ang kakampi dyan? Oo po naman. Kinikilala na po. Oo. Sige. Matagal ka na ba dyan sa Kuwait, Freddy? Ano po? 16 years lang po.
Hindi, Kuwait ito ha. Kuwait ang pinag-usapan natin. Opo, 16 years lang. 16 years lang. Diyan ka na talaga, diyan ka lang talaga nagtrabaho. Diyan, sa kumpanya na yan. Ma'am, nag-start ako sa Saudi muna noong 94 hanggang 2005. Tapos dito, 2008 up to present ngayon. 2008? Ba? 2000, ilan tayo? 2020 po. Nakalimutan ko na yata. Okay. So, ang dami mo na sanang naipon ngayon, sir. Freddy. Sana. Kaso, ang marami ako naipon mga taong, mga kaibigan, mga taong natutulungan. Yun ang marami. Bilang OFW advocate pa din. Pero may mga pamilya ka dito, di ba? Nandiyan pa yung pamilya ko po. Ayan. Laguna nga po. Opo. Oo. Ilan ba asawa mo? Baka madami ka asawa, kaya ganun eh. Hindi, isa lang po. Ayan, okay. Sir, pero sige, sabihin natin, kamusta ang Kuwait sa ngayon? Okay. Sa ngayon, wala pang akong update dahil nga sa Tuesday, pupunta pa lang ako. Ngayon, yung isang Philcom na nakausap ko nasa meeting, so hindi ako makakuha sa kanya ng data. Pero, yung kabuuan ng Kuwait ngayon, mahusay ba? Maganda ba? Ano nga ba? Nawala? Di, maayos naman po ang Kuwait. Ang lang, yung tungkol sa tinatanong nyo, yung tungkol sa embassy natin, tapos yung mga di ba nag-open ang Kuwait sa recruitment, di ba? Kaya lang, ay, dali. Ma'am, tinatawag ako ng sundalo, ha? Okay, sige. Okay, at siyempre, may trabaho po kasi si Freddy pa, eh. Sige. Ang sinasabi nga natin, may mga pagbabago doon sa loob ng, ng Kuwait ngayon. Unang ginawa nila, inayos nila yung kontrata. Kontrata ng mga domestic workers, inilunsad ang standard employment contract para sa mga domestic workers. Domestic workers upang masiguro na pare-pareho at makatarungan ang mga kondisyon ng trabaho. Yan. Ang kontratang ito ay naglalaman ng mga detalyadong tuntunin tungkol sa sahod, oras, trabaho at benepisyo. Yun. Yun ang isang inayos ngayon dyan. Protection laban sa pang-aabuso. Dito kasi, di ba, alam naman natin na sangkatutak ang mga reklamo dyan, di ba, ng mga kababaihan natin. Proteksyon laban sa pang-abuso, pinaigting ang mga batas laban sa pang-abuso at paglabag sa karapatan ng mga domestic workers. Ang mga employers ay nagpapatunay o napapatunayang nagkasala ng pang-aabuso ay maaaring makasuhan at mapatawan ng mabibigat na parusa. Ayan. At ito na ba? Okay. At okay. Dalawa na kayo na dito sa akin. Yung isa papasok natin. Wala si Bam. Sabihan mo na lang. Okay. So, kamusta yung mga trabahong ginagampanan nyo ngayon dyan? Sir Ray? Okay naman po kasi dito, hindi naman dito gano'n ka-busy. Dahil siyempre po kasi ako sa military po ako, di ba? Anong trabaho mo dyan sa military? Anong trabaho mo dyan? Po ako? Wali supervisor po ako sa technical store ng Navy po. So lahat ng technicals, ikaw yung nag-aayos. Ha? Yung yung mga parts ng barko at saka yung mga ibang supply po dito. Okay. Di ba nangangailangan ng mga, sa bagay ship nga pala kayo, no? Sa barko, Barko? Opo. Okay. So, kanina pinag-uusapan namin yung pagbabago ng Kuwait ngayon ito dahil kasi open na uli sila, di ba, Sir Ray? Yes po. Bukas na sila. Bukas na po, pero base doon sa information na natanggap ko tong huli, kasi nga ina-update pong meron na bang GO na binibigay ang OWA. Sabi siya, job order. Yung job order. Sabi po ng isang kasamahan ko sa Philcom, wala pa daw. So, ngayon nasa meeting sila. So, it's been ongoing ang processing siguro. Yun, oo. So, pero tayo, dito sa Pilipinas, handang-handa na ba tayo? Ano mo ba yon? Narinig mo na ba sa kanila yon? Wala pa po. Pero dito nga ina-update ko kasi may mga kababayan tayo po na umuwi sa Pilipinas tapos gusto bumalik. Sabi ko, hindi pa pwede. Wala pang job order. Wala pa daw job order na binibigay. Yun, oo. Bakit nila ginugusto dyan, samantalang ang dami nating parang ang dami dyan ng mga kaso?
Hindi ko po alam sa mga babae siguro dahil hindi naman yung kasi mga kaso naman ay isolated kasi minsan yun, hindi naman sa lahat. Basta hindi nawawala, meron at meron. Kaya lang dahil doon sa sinabi nga dito, ngayon naghigpit sila kasi kumbaga sa may pinag-usapan yata na aayusin. Yung, oo naman, oo. May mga guidelines na bago, pati nga basta lahat may bago na may nabago. Sabihin, nagiging mahigpit sila. Dapat. Tayo din, dapat nag-iigpit tayo. Hindi tayo basta-basta magbibigay ng mga manggagawa natin sa hindi magandang mga employer. Tama? Tama po yun, ma'am. Oo. Ito ang iiwasan natin para maiwasan ang problema po. Pero sa mga nakita mong workers dyan... Sandali, mama. Tinatawag ako nung amo ko. Habang nagtatrabaho siya. Okay. Habang nasa malayo si yun nga sinasabi natin, dun sa kasambahay na tinatawag, dapat mandatory daw ang rest day. Isa sa mga probisyon ng bagong batas ay ang pagkakaroon ng mandatoryong rest day. Dapat may rest day talaga para sa mga domestic workers. Sila ay bibigyan ng karapatan na magkaroon ng sapat na oras para sa pagpapahinga at personal na oras. Yan. Kasi ang alam ko dyan, pag Huwebes, half day ang trabaho. At ang Friday ay talagang walang pasok. Dapat ganun din ang ating mga manggagawa sa loob ng bahay, di ba? Okay, pagmamonitor ng kalagayan ng mga workers, ito po yung dapat natin tatandaan lagi. At syempre dapat ito ay role ng ating mga pamahalan, especially ang Department of Migrant Workers at syempre ang OWA. Pag-monitor ng kalagayan ng mga workers, nagtatag ang gobyerno ng Kuwait ng mga mekanismo upang masubaybayan ang kalagayan ng mga domestic workers. Kasama rin dito ang pagtatayo ng mga hotline at mga sentro kung saan maaaring magsumbong ang mga workers ng anumang paglabag o pag-aabuso sa kanilang nararanasan. Yun ang tama. Diba? Tama yon. At sumuporta mula sa embahada. Ang embahada ng Pilipinas sa Kuwait ay patuloy na magbibigay ng suporta at tulong naman sa ating mga OFW. Kasama rin dito ang legal assistance, repatriation programs at iba pang mga serbisyong kinakailangan upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. At siyempre of course, ang mahakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng gobyerno ng Kuwait at ng Pilipinas upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga OFW at masiguro na sila'y tratuhin ng makatarungan at may dignidad. Yun ang pag-aayos ngayon, kaya siguro medyo lagi may meeting, no? Nandiyan na ba? Okay, ang nakinakausap po natin ngayon ay galing sa Kuwait, o nasa Kuwait pa pala, no? Si Mr. Freddy Ray DZ Marso. Sir Ray! Nandiyan na ba? Kasi tatrabaho po ito eh. Kaya ganon. Okay. Okay. Sa evacuation efforts naman, ito sinasabi, coordination with employers and local authorities. Sa Kuwait pa rin po ito kung evacuation effort, ha? Nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa mga employers at local na otoridad sa Kuwait upang masiguro na ang ligtas na mapapauwi ang mga OFW. Sinisiguro din nila na masusunod ang mga kontrata at naayon ang proseso ng repatriation, mga regulasyon ng Kuwait. Yan. Okay? Chartered flight. Nag-ayos ang gobyerno ng mga ng chartered flight para sa mabilis na pagpapauwi. Just in case na magkaroon po ng mga hindi magandang mangyayari, no? Ang mga repatriation flight na ito ay kadalasang libre o may minimal na bayad, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Shelter and temporary housing. Andiyan na? Okay, ma'am. Okay, sige ma'am. Oo, okay. Tinawag ako ng kapitan. Tinawag ako ng kapitan ko. Okay. Gagawin, ha? Okay, bukas sige. na lang po tayo usap ulit, ha, ma'am? Okay, thank you sige po. Okay. Thank you po. Okay, salamat. Si Irene. Text mo. Okay, ang shelter at temporary housing naman daw, ito may mga itinayong shelters at temporary housing facilities para sa mga OFWs na nangangailangan ng pansamantalang tirahan. Habang hinihintay ang kanilang pag-uwi, ang mga shelters na ito ay pinamamahalaan
ng embahada at OWA. Yan. Mga legal assistance, tingnan natin, binibigyan ng legal assistance ang mga OFW na may kaso. Dapat yun po eh. Yan din yung kinustyon ng isang mambabatas natin. Dapat may sapat tayong mga lawyers na susuporta at tutulong sa ating mga OFW na nangangailangan ng mga lawyers. Yan. Dapat kasi may legal, no? May legal assistance sa mga OFW na may mga kaso o legal na issue na kinakailangang ayusin bago makauwi. Kasama rito ang pagtulong sa pag-aayos ng kanilang mga dokumento at pagharap sa mga legal na hamon. Okay, tingnan natin. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban natin lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Hello, kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin.
umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Ayon, di ba? Ano ba, sa kabuuan, napakarami po ng umaalis sa Pilipinas na dahil maraming pangangailangan ng trabaho sa ibang bansa. Ang pinag-uusapan natin ngayon, bakit nagsisilabasan ang mga Pilipino? Dahil sa kulang ba ang trabaho dito? Kulang ba ang sweldo? Ano po ba? Diba? Ayan, ano ngayon ang kakulangan ng Pilipinas? Tingnan natin, subukan nating himay-himayin ang kakulangan ng Pilipinas. Una, sa dami nasa 10 million OFW po ang nasa labas ng bansa. Pera pa yung mga hindi talaga nakarehistro, ha. Sabi nga nung meron daw ng mga, dapat 14 million na yan, eh. Sige natin, ano ang mga kakulangan ng bansang Pilipinas? Una, tingnan natin to, ang kakulangan ng Pilipinas daw sa pagpapauwi at pangangalaga sa mga OFW ay may iba't ibang aspeto. Narito ang ilan sa pangunahing issue at hamon na nararanasan. Una, limitado ang resources. Limitado daw ang resources natin, kulang ang pondo at resources ng gobyerno natin para mapabilis ang repatriation at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga OFWs. Lalo na sa panahon ng krisis, ito ay nagiging hadlang sa agarang aksyon at tulong na kinakailangan ng ating mga OFWs. Kaya nga, minsan may kulang talaga rin tayo, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa katulad ng Kuwait. Ayan, di ba? Medyo maraming maraming mga OFW dyan na talagang nangangailangan ng suporta, ayuda, tulong, lalo na doon sa mga nagiging kawawa. Ha? Kasi na? Okay. Tingnan natin. At sabi nga, red tape. Yan, red tape ang mga matagal na proseso at mabagal na pag-aksyon dahil sa komplikadong bureaucratic procedures ay nagiging sanhi ng pagkaantala sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFWs. Kadalasan ay dokumentong kailangan para sa repatriation ay matagal na nakukuha o aayusin pa. Yun ang isang problema. Papasukin na natin si Miss Irene. Hi, Miss Irene. Ay, nawala. Nawala siya? Miss Irene. Okay, sige, wala pa. Okay. Ang kakulangan daw sa impormasyon. Maraming OFW ang hindi agad nakakatanggap ng tamang impormasyon. Andito po ang babaeng migrante, ha? Pero sometimes, ganyan, gusto natin ma-interview sila, hindi natin ma-interview. Kasi dumadaan pa sa proseso talaga, di ba? Susulat ka, matagal, nakabinbin doon, bago ka masagot, pa isang buwan na. Bago sabihin, sige, pwede na ako ma-interview. Or, alam niyo na. Okay, next natin. Hindi agad nakakatanggap ng tamang impormasyon tungkol sa mga hakbang na dapat gawin sa oras ng krisis. Ito ay dahil sa kakulangan ng epektibong communication channels at sistema
na magagamit ng mga systems na magagamit sa mga OFW at ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Tawagan mo dito. Okay. Medyo matagal, no? Matagal. Marami pang mga aberya. Marami pang mga hindi agad-agad nakukuha kagad ng OFW. Lalong-lalo na, halimbawa, kailangan ng lawyer. Minsan, lawyer nila, taga doon, di rin maintindihan ng OFW, no? Di ba? Yan na? Okay. Kakulangan ng impormasyon. Kakulangan din ng suporta sa reintegration. Hindi sapat ang mga reintegration program para sa mga OFW na bumabalik sa ating bansa. Maraming OFW ang nahihirapang makahanap ng trabaho o kabuhayan pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Diba? Yung kakulangan ng skills training at livelihood support program. Dito na ba? Papasukin na natin. Miss Irene, kamusta? Pagod na pagod ba sa trabaho? Hello po, Ma'am Fe. Magandang hapon po. Magandang tanghali po, Borin. Magandang hapon po, Pilipinas, Ma'am Fe. Tanghali pa sa kanila tayo ay pagabi na, ano? Okay, Miss Irene, kamusta dyan? At saan ka ba? Bahrain, no? Bahrain po. Bahrain, oo. Dito sa Bahrain, ano bang kagandahan dyan sa Bahrain ngayon? May mga kaso ka bang hinahandle dyan sa Bahrain? Si Miss ano po eh? Ha? Kamusta dyan? Ay, nako, naubahang naman. Si Miss Irene Manat ay... Hello, narinig mo, ma'am? Oo, yes, ma'am. Yes, ma'am. Kamusta ka na? Okay lang naman po, ma'am. Ayos naman po dito sa Bahrain. So far, ang init-init lang po. Talagang summer na summer pa rin po. Dito naman ay bahang-baha sa amin. Dito sa ma'am, Pilipinas. ingat po kayo dyan, Pilipinas. Oo, ma'am. Pero yung pamilya mo ba okay naman dito? Hindi so far po, binaha? maayos naman daw po sila. Sa Taytay Rizal po sila, ma'am. Okay naman na daw po sila doon. Pero binaha din ang Taytay. Yes po, ma'am. Binaha din daw po. So, kasi kanina ang pinag-uusapan natin, yung mga kakulangan ng ating pamahalaan. Diba? Medyo may mga kulang pa rin tayo, yes, diba? So, sa tingin mo ba? Yes po, ma'am. Oo. Ano yung nakikita mong kulang sa pagsuporta at pagtulong sa mga katulad ninyo dyan sa iba't ibang mga bansa? Pagtulong, kulang tayo sa Sharia. Ano ba yun? Yung dapat kailangan mayroon tayong mga abogado talaga, yes, na natututok sa ating mga, especially yung mga talagang critical na mga namamaltrato, ganun, critical cases po, mga emergency cases natin. Kulang na kulang talaga sa mga ganyan, especially pag may mga hearing na sila, walang tumatayo sa kanilang pag-hearing po sa mga kaso ng mga OFW. Yes po, ma'am. Oo. Sige. Nawala tayo, RB eh. Okay. So, yun nga kanina, may nabasa ako. Miss Irene, nawala. Yes po, ma'am. Okay. So, kanina napanood ko kasi yung parang kinakausap si Secretary Hans Kakdak. At ang binabanggit ni Congressman Marcoleta ay kulang kayo sa lawyer. Kailangan dagdagan nyo yung lawyer. Tama ka doon, ano? Tama ba? Yes po, ma'am. Oo. So, wala ba? Camera? Sige. Okay. Ang legal and policy gaps, may mga puwang daw sa batas at polisiya na dapat sana'y nagbibigay ng proteksyon sa mga OFW. Halimbawa, hindi sapat ang mga regulasyon laban sa illegal recruitment at trafficking daw. Marami pa ring OFW ang naging biktima ng exploitation at abuso. So, kailangan talaga natin ay, kung wala ka, Irene, paano yun, Miss Irene? Ha? Kung wala ka, paano na lang? Ha? Kung wala ang mga advocate, ma'am. In general na lang po tayo. Kung wala ang mga advocates, patay tayo dyan. Ano ba? Diba? Kapon, naiinis na yan. Sige, can you give us an update? Ano ba mga update natin sa mga inahawakang kaso? Yes po, as of now, talagang mga Nako, sayang. Oh, dami. Ganda pa naman sa pang mga kaso natin, talaga naghihintay pa. Sin, ma'am, marami na tayo napauwi. Under po ng MCDO at Up Pilipinas po na ina-update ni Attorney Shea Malonzo. Maraming salamat po sa inyo. Nakauwi na kayo ng maayos sa inyong pamilya. O yun. At syempre, ano pa mga... O yan na mo nga pala, Miss Irene.
yung mga nililista natin na nangangailangan pang kabuhayan, di ba? Aayusin natin yan. Yes, Dapat may ma'am. mga papers, kulang. Hindi ko ma-submit, di ba? Yes po, ma'am. Paayos mo sa kanila, saan ang galing, ano destination, ano naging kaso, etc. Yung katulad ng parang profile din, ha? Okay po. Sige. Kasi hindi ko na kayang gawin yung iba. Okay. So, Okay. okay. Pwede pag-usapan natin dito, Ma'am Fe, yung mga, kasi ang halos karamihang mga cases ngayon is yung mga regarding their health eh. Di ba Oo. nag-oo sila, nagme-medical naman sa Pilipinas? Oo. Bakit ganun, Ma'am Fe? Ang dami ngayon na dumarating dito sa abroad, May sakit. ang findings nila may mga sakit na sila. So how come na nung nag-medical sila sa Philippines, wala naman pong sakit. Pagdating dito, ang dami nang lumalabas ng mga sakit. Ano nga ba? Paano ba proseso? Ikaw, di ba, dahil nandiyan ka ngayon sa Bahrain, dahil nag-process ka rin ng mga papers mo. Paano nga ba ang proseso ngayon, di ba? Una, anong gagawin? Magpepeyos, right? Peyos. Yes po, nagpipayos. Nagpeyos ka ba? Hindi na, di ba? Dahil balik manggagawa ka. Mag-direct na po ako nag-owa sa akin. Okay. So, nag-OWA ka rin. Yes po. Okay. So, yung iba, yung mga baguhan payos, di ba? Tapos no, ano Yes, bang po. gagawing proseso? Bibigay mo yung passport sa kanila, doon sa agency na na-applyan mo, right? Tama? Yes po, Oo. ma'am. So, pero syempre, magpipill up ka nung kanilang yung resume mo, etc. Lahat ng mga papers. Tapos, kailan kayo imine-medical? Miss Irene? Kasi nauuna ang medical, ma'am, bago kami mag-PEOS, bago mag-PIDOS, bago mag-OWA. Nauuna po yan eh. Kasi nakikita ko dito sa mga dapat ang mga agency din, sinecheck nila or pinapalo kung talaga yung mga medical nila is tama o hindi. Pero tama naman siguro, pero may mga napapalusot pa rin nila na may mga sakit. So nagtataka nga ako, karamihan sa amin ngayon yung mga health problems. Kaya kung minsan, ang mga employer dito, mga sponsor, syempre magagalit sila kasi malaking pera din ang binabayad ng mga sponsor from the PRA to FRA. Di ba po? May modus pa nga ngayon, be. Di ba? Sige, kung may ganyan kang depression kaunti, papipirmahin ka nila sa waiver. Di ba? Napansin mo ba yun? Ano ba yung waiver? Yes, yan kasi yata po ang lumalabas ngayon sa mga agency, ma'am, o yung waiver na yan. Meron na yata silang sariling talagang waiver na eh. Pero depende rin, nakadepende pa rin ang pag-abroad at pagpupursige ng isang OFW kung talagang gusto niya o hindi. Dahil alam na nga niyang may sakit siya, sige pa rin na mag-abroad. Po ba? Totoo yan, ma'am. Karamihan kasi ganyan dito. Yes po. Tapos magsasabi sila, magtatanong ako, mag-i-interview, ilang buwan ka na sa abroad? 2 linggo, ma'am. 1 buwan pa lang, ma'am. 2 buwan. Sabi ko, Diyos ko, isipin nyo kung ano yung hirap ninyong nag-apply. Kasi hindi naman ninyo pinulot lang ang perang ginastos nyo para magpunta kayo ng agency, pagsakay nyo ng bus, pagsakay nyo ng jeep, papunta sa agency. Hindi naman sila naglakad, di ba po, ma'am? Yeah. Oo, mahirap talaga. So pagdating Yes po, hirap talaga mag-apply. pero alam naman nila kung ano yung dadatnan nilang trabaho, di ba? Alam nila yun eh. Alam nila yan, ma'am. Oo. Pero bakit pagdating dyan, may sakit na? Di ba? Yes po. Ano ang napapansin mo doon? Anong nakikita mo? Miss Irene? Yun nga po, ma'am, siguro po, ang ginagawa na lang nila, nilalabanan na lang nila kung ano, wala naman silang sakit o may sakit man sila. Ang alam ko po dyan kasi meron na akong naanuhan ditong isa is yung agency daw po is pinapapirma sila ng waiver. Yes, yung waiver So, na. ang may kasalanan, agency hindi naman between employer and agency, between the worker and agency. So may kasalanan din ang manggagawa natin. Diba? Yes po, ma'am. Oo. Kung hindi ko natin masisi ang kung totoo, hindi rin mo rin masisi ang agency kasi gusto din po ni worker, ma'am. Oo. Di ba? Hindi siya pipirma kung hindi niya, alam niya yun kung bakit siya pipirma, di ba? Ipapaliwanag din Yes, naman po. sa kanya yan. Ano itong waiver na to? Itong waiver na to, pag nagkasakit ka, ikaw ang sasagot sa iyong mga sa iyong mga sakit na mararanasan doon. Di ba? May ganun eh. Yes po, ma'am. Oo. Kaya siguro paalala natin sa ating mga pag hindi nyo na kaya, kung hindi nyo kaya ang bigat ng trabaho, wag na po kayong pumunta. Di ba?
Or pag may mararamdaman na po sila, may mga karamdaman, may sakit na alam na talagang hindi na nila kaya, huwag nilang ipilit po na mag-abroad para hindi po kayo mahirapan na pauwi na naman kayo, kasi gastos nyo na yan eh. Or di ba pag-usapan natin sa Pilipinas, ma'am, na if ever na no violation of employer, talagang obligado na si worker ang gagastos ng ticket. Yes. Katulad nung hinarap sa atin nung isang kahapon di ba? Na wala namang violation yung kanyang amo. Pinadodoktor pa nga siya, di ba? Pinapupunta rin yung doktor. Yan ang number 1 na natin, ma'am. Kinukuha ko, sabi ko, pinadoktor ka ba ng amo mo? Nasaan ang medical record mo? Pag sinabi ko dyan, pag nakalagay naman doon na wala namang diferensya travel na nakalagay doon sa medical record, so it means to say na maayos naman siya. Oo. Kaya wala tayong magagawa kung minsan doon. Oo. So, yung iba kasi parang, ewan ko lang ha. Ewan ko, di ba, well, ayoko naman baka mamaya mali ako eh. Kasi, ang gamot na binigay sa kanya, vitamins lang yun eh. Ha? Vitamins lang yung binigay sa kanya. Kaya nga parang... Hindi lang na binigay kasi dito, Panadol, yan lang naman eh. Talaga? Dito kasi kinikilala mo talaga nila. Tayo nga nung maliliit tayo, aspirin lang eh. Remember the aspirin sa mga eskwela, di ba? Pero yung nga sinasabi natin, huwag tayong papayag na pumirma, tapos ay sometimes kasi pinapayagan din natin kasi nagbabaka sakali tayo. Nagbabaka sakali natin. Di mga ganong klase. So, pagdating doon, di nila pala kaya ang Ang nagiging kawawa ang ating pamahalaan din di ba? Si OWA. Diba? Pero ma'am, yung napansin mo ba, 'di ba, pag lumalabas kayong OFW, ikaw meron kang tinatawag natin na insurance, right? Yes po, ma'am, meron yan. Yung insurance kasi pwedeng magamit, Miss Irene. Narinig mo ba ako? Nawala ka. Yes, ma'am. Okay. Kasi doon sa anong tawag dito? Dito sa insurance na ito, andun yung 6 months kang pwede nilang sagutin sa pagkain, kung kayo ay hindi pinapakain, parang ganon. Basta irereklamo mo lang. Pwede rin yung flight mo, yung iyong pamasahe pabalik ng Pilipinas, pwede gamitin para sa mga insurance. What do you think of that? Pwede naman siguro yun, ma'am, kasi kung minsan, yung iba naman ina-actionan. May mga agency din po kasi na kung minsan, hindi rin sila uma-action. Minsan, yung mga ibang agency na aawa siguro, ina-actionan din po nila. Kasi nga, syempre, nagde-deploy din sila ng mga, para lang makatulong din sila sa mga worker. Kasalanan din kung minsan ng mga worker kasi pinipilit pa rin nila ang katawan nila na mag-abroad kahit hindi naman nakaya. Yun naman po dapat, huwag na lang po kayo mag-abroad pag talagang may nararamdaman na kayo, especially mga high blood. Kasi ba mga hypertension. Huwag na po yung sarili nyo na mag-abroad. Yan, mahirap po pag nasa abroad. Di ba? Pero ang tanong ko sa iyo, ang pinakamarami nating cases Saudi, di ba? Saudi Arabia o Kuwait? Kuwait, tapos? Kuwait, hindi na masyado kasi, di ba, nakaparang nga po. Pero ngayon, papalit na naman. Mostly ngayon, Saudi. Okay. Ang sasabi natin, meron tayong ito po ha, may 10, 'di ba? Yung ibinigay ko rin sa ito, 'di ba? 10 ito na naka-detain doon sa isang saan ba 'yung Kamis? Sa medyo Kamis, 'di ba? Kamis Musayat. Yes po. Parting Riyadh yan. Nakausap mo kanina, ano sabi nila? Yun nga ay sinasabihan ko, sabi ko daw sa kanila, huwag silang magpapakamatay o kaya huwag maglalaslas. Bawal yan. Bawal. Mahihirapan silang makauwi. Lalo pa. I tried, Ma'am Feb, nag-try din ako na nag-contact sa I-employ, wala pa naman silang reply as of now. Hintayin na lang natin kung ano ang mga kaya hinihingi ko po yung talagang number ng I-employ kasi wala pa talagang reply ng I-employ. Hindi ko alam kung na-contact mo, ma'am. Hindi. Dahil walang pasok nga kanina eh. Wala eh. Ay, ako nga po, kasi ito nga. Kahapon at kanina. Pero ang sinasabi ko, kinausap nila ako kasi 'di ba, meron na daw kasing binigay na ang tawag dito, yung pinapayagan na silang umalis, yung iba. Pero tumawag sa akin, 'di ba, sabi sa'yo, akala ko okay na eh. Ang sabi nila ay ganito, ma'am, ayaw po namin umuwi ng Pilipinas. Gusto lang namin malipat. Kasi may mga iba daw na pwede na daw makalabas eh. Ang hinihiling nila, magtatrabaho uli sila sa iba.
Anong tingin mo sa ganun, ma'am? Inaayos natin, pauwi, tapos Kasi ngayon. maganda kasi mga skilled workers, hindi po basta-basta nalilipat na lang po sila, may proseso din po. Paano pag lumipat sila at nalaman din ng employer nila nun, di makakasuhan na naman sila. Okay, yun siya sabi. Sabi ko nga, ano ba gusto natin? Yun nga, ang ano ba gusto natin? Umuwi kayo ng Pilipinas? Kasi may bumait naman daw yung employer. Kahapon, as in nung gabi, siguro na-timbre na natin to sa OWA, di ba? Ngayon ang sinasabi nila, hindi, ayaw po namin umuwi. Kami po ayaw namin umuwi. Kami 10, sabi niya, 6 yata yung sinasabi niya. Bakit naman? Kasi ang hinihiling nila, Ma'am Irene, gusto nila makalabas doon. Okay. So, di okay na daw. Ngayon, gusto lang nilang ilipat ng iba. Sabi mo nga, hindi pa basa pwede yung ganon, di ba? Kasi, tanong mo, bakit ayaw nilang umuwi ng Pilipinas? Kasi, marami daw silang utang dito sa Pilipinas na dapat bayaran. Yun. Yun ang masakit. Hindi ka pa nakakaalis na iutang mo na lahat. Yan nga, ma'am. Yun, di ba? Yun. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. Sabi ko nga, bahala na si Irene dyan. Bahala na si Miss Irene dyan. Medyo kasi masakit na rin ang ulo ko sa kanila eh. Kasi kinakaunsiling mo biglang nung hapon, di ba? Naglaslas yung isa. Nakita ko nga, sabi ko, bakit ano nangyari dyan, naglaslas? Oo nga, bawal yun eh. Oo. Diba? Bawal sa kanila. Pinangutapan lang niya ang sarili niya. Dapat huwag na yun. Lumaban sila, magdasal. Lakasan ang loob nila. Sinabi natin yan eh. Maayos sila. Yes po, ma'am. Sana nga makausap natin ang inaan natin, sana mapakiusapan natin yung agency nila, yung FRA nila, ma'am, para maayos naman silang, hindi ko naman alam kasi kung may mga, FRA nila, ma'am, hindi ko pa kasi yung FRA nila, pero isang agency lang sila, di ba? LED yata? LED agency ba yun? Hindi, ang isang nakita ko dito, binigay nila, meron yung meron silang kontrata, nabasa mo ba yun? Hindi mo nabasa yun? Meron, hindi pa, nasa ini-scroll ko nga eh. Kasi nasa unahan yung mga iba eh. Ang sinasabi nila. Oo, ang dami eh. Sige, hanapin natin at ibibigay ko rin sa'yo, no? So, dapat mag-join sa kanila ngayon, kahit isa lang, ma'am. Wala ba tayong maimbitahan sa kanila para maano natin? Sino, sa worker? Opo. Ay, ayaw nga magsilabas eh. Kaya mahirap tulungan yung ganun eh. Dapat mga ganyan, lumabas sila. Sige, titingnan din natin. Kahit isa man lang o 2 tao na makausap natin sa mga cleaners na ito. Ang cleaners considered, a skilled worker? Yes, ma'am. Skilled worker po sila. Okay. So, ibig sabihin nito, hindi katulad ng natin, mga tinutulungan natin ng mga kasambahay, na pwedeng ilipat, na? Opo. Ito, hindi pa ganun-ganun kagad. Mga cleaners po sila. Skilled worker po sila, ma'am. So, anong ipapayo mo sa ating mga manggagawa habang hinahanap ko tong mga ito? Po, sa mga manggagawa, o kahit po sa mga skilled worker, kailangan po maging mahaba din po ang pasensya ninyo at dapat pakisamahan nyo din yung employer na kung saan po kayo na-deployed, kailangan din na makisama din po kayo para hindi po kayo nila kasuhan, di ba? Konting mali nyo lang din, kakasuhan din kayo niyan, lalo sa mga skilled worker na mga ganyan. Kaya huwag kayong lalabag sa ng Saudi. Alam niyo naman ang Saudi na mga talagang napakahirap po ng Sharia law po nila, mga lupo nila. Sabihin, di ba? Kailangan. Super higpit po, ma'am. Ito, nakita ko na sandali. May binigay sa atin na ito. Hindi ka nag-back read. Okay, ang employer nila dyan ay Rawa Beauty Women Salon. Bakit ganun? Salon pala to. Ito yung sa Weekly na, Weekly. Ang address nito ay nasa Aruna District mismo site. May telephone number ito, 966-564-82-9009. Ipapadala ko sa'yo, ha? Yun. Ito yung amo nila di ba, ma'am? May mga amo sila. Yan yung ito yung nila, yung foreign recruitment agency nila, yung Hussein Mohammed Al-Abaad ba to? Al-Abaad. Oo. Ang employer nila is si Raha Beauty Women Salon. Yan. Kung magkakaiba, may mga iba-iba silang mga dito, info. Palagay ko, tama, ito. Ayan. Hindi ko kabisado kung paano natin sila matuto. Isa lang, ang nakita ko dito, isa lang yung kanilang mga Iisa lang. Itong isa ay name, ayan, passport pala yun.
So, halos isa lang. Siguro ay pag-aralan natin mabuti kung paano sila makakalabas din eh. Kasi kahapon daw, dapat patakas sila. At sabi ko, kayong tumakas, baka mamaya mapapintal pa kayo. Huwag kayong tatakas, huwag kayong tatakas. Yun. So, sabi naman nila, oh, you can stay in here, tapos ayusin na lang natin, sabi daw nung kanilang employer. Ngayon, yung iba naman, ayaw ko na dito, parang gumagano naman. Isa lang, ma'am. Isa lang ang employer nila. Ay, oo, iba. Itong isa, Ito. Ma'am, iba-iba eh. Ito, may World Vision dito. World Vision, International. Kaya tinatanong ko kung ano ang mga ano nila dito. Ito nga, merong iba-iba. Iba sila. Sige, tingnan natin. Basta yung kuya lang pinakaano dito, WeClean. Yung agency ba, WeClean? Yan. At maintenance yung iba. Karamihan nasa ano sila lahat. Alruna District ka mismo site. Yan, yun. Pero iba-iba nga ang agency pala. Ang employer nito isa, Masharis Said Safer Masawen. Ay, pwede siguro ibigay natin kay ma'am? Ibigay natin kay Miss Mila Lapus. Di ba? Miss Mila Lapus. Try nilang tawagan. Para matawagan, sige, ibibigay natin itong mga ito kay Miss Mila. Subukan natin, magsulong-tulong na lang tayo sa pagsuporta. Pero kung riyad silang lahat, minsanan sana ilapag nila dito yung pinapapilapan ko na info nila, ma'am. Mas madali natin maano direct tayo kay Attorney Ton YouTube. Kaya nga eh. Paano nga ba? Pwede siguro tawagan na lang ninyo dyan. Pero pwede. Sige, sasabihin ko na lang sa kanila. Kasi nahihirapan ako makipag-usap. Iba-iba yung gusto, ma'am. Iba-iba. May uuwi. Merong hindi. Siguro ipaliwanag natin, ma'am. Sakit ang ulo ko eh. Sige, yung mga ganong klase. So, may gustong umuwi, may gustong hindi. May mga gusto lang magpaiwan doon. Umalis lang sila doon sa lugar. Pakiulit natin, ma'am. Paano nga ba ang talagang procedure ng mga skilled worker katulad nila, yung mga cleaners na to, ano ba pwedeng gawin nila? Ma'am, sige, huling hirit natin. Ma'am, sige po, ikaw. Ma'am Irene. Ang Yes po, ma'am. Oo, baka sabihan nga sila ngayon nakikinig yung mga yan. Yes po, dapat kasi makaano sila, yung huwag silang tatakas o huwag silang, kasi ayusin din yan, ma'am eh. Makikipag-usap lang silang mabuti sa kanilang employer. Gawa din ng mga ibang nakauwi namin na natutulungan ng on-call cleaners noon, nakipag-usap sila at nakipag-ayos sa kanilang kanilang agency, yan sa abroad po, sa FRA po nila. Makipag-ayos yan, may ayusin lang sila dyan kung ano yung problema nila. Ano ba yung talagang main problem nila, ma'am? Ano ba talagang mga iba-iba ba ang mga cases nila or pare-parehas lang ba sila? Ang gusto kong malaman, ma'am, kung ano talaga ang mga bawat isang cleaner. Kasi ganito, 4 na oras daw, baka ito ginagawa na lang din nila. Kasi yung iba nag-stop working, parang nagtigil sila sa trabaho, ayaw nilang magtrabaho, parang ganon. Di-pressure rin yun eh. Refuse to work. Merong ganito, gusto lang nila na siguro ayaw magtrabaho, di siguro nainis yung employer. Diba? Nainis yung pinaka-nag-head sa kanila, nilak sila dun sa kwarto. Ayaw mo magtrabaho, sige, nilak na gano'n. Diba? Kasi 4 na oras daw ang biyahe papunta doon sa trabaho nila. 4 na oras. Pagdating doon, magtatrabaho, tapos uuwi uli 4 na oras din. Eh, kung ano masasabi mo doon? Di ba tulog ka doon sa sasakyan? Libre naman, di ba? Kaya nga po, mami. Consumption na lang. Sige, anyways, ma'am, magbigay ka na lang ng mga natin, pagtulong-tulungan natin itong 4 na to. Ay, 10 na ito. Sige. Yes, sige, bigyan mo na lang muna ng mga tingnan ko muna yung mga kailangan i-submit muna nila yung mga info nila para matingnan ko po isa-isa kung ano ba talaga ang mga naging problema ng bawat OFW on-call cleaners po ng mga ito at kung ano yung mga talagang main problem po nila at kung ano yung gusto nila, uuwi pa, magpapatuloy pa or merong gusto umuwi. 10 kasi yun eh, di ba? May ilan na gusto umuwi. 3 ata o 2. Mayroong 6 naman na gusto magtrabaho ulit tuloy-tuloy kasi maraming utang sa Pilipinas. Yon. So, gusto natin bigyan sila ng aksyon. Una, hindi pwedeng magpakamatay kasi bawal sa kanila yan dyan, di ba? Bawal sa Saudi Arabia, nagpakamatay ka.
At yung refuse to work din, kaya siguro nainis sa inyo yan, kaya kayo nilak, kasi ayaw magtrabaho na. Nagtrabaho, pinagpatuloy pa rin nila ang trabaho nila habang nilalakad ang case po nila kung talagang nagreklamo po sila. Yun. Huwag silang mag-undertime kasi bawal din po yan. Kung may mga excuse sila, dapat gumawa din sila ng, parang sa atin ma'am, example, pag nagkasakit ka, kailangan may medical ka rin, di ba? Ganon, ipapakita mo na may excuse ka. Kasi bawal din dyan sa abroad, ma'am, dito sa Saudi, lalo pag yung may mga, lahat yata, pag may mga skilled worker, kailangan ta ma-present ka sa isang agency, sa isang amo mo din, employer ng mga skilled workers po na patunay na talaga ikaw ay nagkasakit. Yes. Bawal din. Tama yun. Kaya may mga tekya kayo niyan. Kasi siyempre, papepending yung mga papeles po nila niya pag ganyan eh. Okay. So with that, sabi nga natin salamat sa iyo Miss Irene sa pagtulong mo. Sigurado saludo ako sa iyo talaga sa dami ng mga natulungan mong OFW. Kasama na din yung MCBO, di ba? Yung team na kayo po, ma'am. Siyempre lahat tayo tulong-tulong tayo at sana good luck sa inyo diyan. At maraming salamat sa iyo Irene. Kung wala ka, siguro mas mahirapan kami kasi siyempre kami may iba pang trabaho. Ikaw din eh. Di ba? May trabaho pa rin po ito. Siya po ay nasa Bahrain ngayon at may trabaho din, di ba? So sa mga OFWs, medyo karinyo lang muna at saka dapat huwag yung bilangin yung hirap. Habaan ng pasensya. Habaan ng pasensya. Kumain tayo ng pasensya, di ba? Kasi pag hindi natin habaan ng ating pasensya, hindi tayo masyadong pasensyoso, wala pong mangyayari sa buhay natin. Ingat-ingat lang po kayo. At tandaan natin, mag-ingat po kayo sa inyong sarili at walang nagpapakamatay, magdasal tayo. Di ba? Pakakala nila, porque naglaslas kang ganyan, kukunin ka na kagad basta-basta. Alam mo naman yung mga yan. Diba? Ay, lalo pang ididiin ka nila pag naggumawa ka po ng krimen dyan. Yan. At siyempre, pag-usapan pa rin natin sa mga susunod ang mental health problem, Miss Irene. Kasi marami ngayon doon, yun, di ba? Marami ngayon din na nagkakaroon ng problema. Bakit kaya? Tingnan natin po yan. Karamihan man ngayon, yung mga shout out din sa mga agency, huwag nyo na lang pong patuloyin yung mga talagang may sakit na po kasi nagkakaproblema sila dito sa agency nila dito, sa employer nila. At the same time, mamumblema kayong PRA agencies. Di po ba, ma'am? Yan, gagastos kayo, di ba? Huwag yung payagan sila na magbakaw kasi sometimes nagmamakaway, sige na po, dami ko na pang utang, dami ko pong anak, etc. etc. Hindi po pwede yung ganon, di ba? Miss Irene? Okay. At ikaw naman ay buti, pinagpapala ka pa rin ng mga atin sa taas, Kahit napakaganda, napakagaling ng iyong employer. Di ba? Sige. Ma'am, nasa iyong pagkakataon na i-message natin ang ating mga challenge natin ang ating mga OFW? Yes po, sa ating mga kapo-OFW, lagi lang po tayong magdasal, habaan ng pasensya sa mga amo, ignore po natin kung may mga salita silang mga masasakit o hindi magandang mga talpasap. Ang isipin nyo po is yung kinabukasan ninyo na maayos kayo at saka laging tapat sa anyong amo para hindi kayo napapagalitan. Presence of mind din kung may mga sinasabi ang mga amo para hindi rin kayo mapagalitan. At matutunan nyo pong kaibiganin at mahalin o irespeto ang inyong employer para po maging malapit po ang isa't isa sa inyo. At iwasan nyo po yung nagdadabog-dabog na kasi mangot kung tatawagin po kayo kasi talagang ayaw po ng mga employer yung mga ganyan. Yan. Sa inyo po mga OFW, lagi po yung sinasabi, lagi po kayo magdasal at humingi po ng mahabang pang pasensya. Yan. Maraming salamat, Miss Irene. Bye-bye sa iyo dyan sa Bahrain. Maraming salamat po, Ma'am Pe, from MCBO team, leader, Independent and Volunteers Organization, Irene Manat po. Yan. At syempre, batiin mo na rin ang ating si Founder Bong David. Yes po, Founder Bong David, nandito na naman po ako sa Kakampi Online from Ma'am Pe Nicodemus, kay Sir Jerry from Up Pilipinas po. Attorney Shea Malonzo, maraming salamat po sa tulong mo at sa OWA OPC team, DMW at sa mga agency po na nakauwi na sa mga deployed workers po ninyo from MCBO po. Yeah. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all po. Okay, maraming salamat. Bye-bye po. Bye po, ma'am. Bye-bye po. Yan po ang ating babaeng migrante may kakampi ka. Daming problema. Salamat po sa inyong lahat.
naglalaro